Alam niyo nakakatuwa 'no, yung attitude ng mga vlogger 'no. Natatandaan ko meron ding fake news na noon pinag-usapan tapos yung inimbitahan na rin yung mga vlogger noon. Diyaan po sumikat sila ano, sila Thinking Pinoy, sila Mocha Uson 'no. Yung talagang nakilala sila, eto pala yung mga tinutukoy na vlogger na 'yan 'no. So same thing, ako tingin ko 'pag natuloy po bukas ay tuloy na tuloy naman po 'yan bukas, ang magiging epekto po niyan, marami na po kasi diyan nagkaroon ng mga superstar vloggers, eh. Dadami po yung superstar vloggers. Eto pong batch ng mga inimbitahan na 'to, 'di hamak na mas magagaling kaysa yung mga unang batch. Hindi ko naman sa minamaliit yung mga kakayahan kasi nariyan sila Attorney Trixie, sila Joy, sila Hugalbot, sila Attorney Glenchong, sino pa bang mga naimbatahan. Talagang level up na eh. Level up na po yung talino ng mga vlogger na naimbitahan dito, no? Sa tingin ko nga mas marami pa pong mas marami pa pong sikat na sisikat o mas marami pa pong mas magagaling na vlogger na hindi kasing sikat na mga superstar vlogger natin ngayon. Sila Maharlika, sila Banat Bay. Yan yung mga superstar vlogger eh, no? Dito po, pagkatapos po ng hearing na to, dadami na po yung magkakaroon po ng talagang ang status ay gano'n na kasikat dahil po sa inyo. Ako wala akong nakikitang negative eh. Panay positive nakikita ko diyan. Siyempre, ang negative lang diyan, pwede talaga silang knowing na etong uri ng ating mga congressman, pwede talaga silang i-contempt, di ba? Hindi na bago 'yan eh. Putya, mga tauhan nga ng Vice President eh. Vice President na 'yun pangalawa sa pinakamataas. Tauhan nga ng Vice President eh, hindi sila natakot na i-contempt eh. Ito pang mga supporter, supporter vlogger, di ba? Wala silang pananaw na basta yung sa kanila yung ngayon eh. Yung maniga ba? Yan po yung attitude nitong mga congressman natin eh, yung paniniga. O ano ngayon? Parang sila yung wala na silang konsiderasyon kung hihiyaw tong mga to ng mga human rights, hihiyaw. Nagtataka lang po ako napag-usapan yung human rights. Kayo po dyan sa Commission on Human Rights, ang dami pong pinako-contempt ng ating Kongreso. Wala ba kayong palag? Wala na ba kayong palag ngayon na biglang nawala na yung karapatan o para lang talaga sa rebelde? Kayong mga Commission on Human Rights, para lang ba talaga kasi sa mga rebelde? Pag rebelde lang ba yung hinuhuli? Pag rebelde lang ba yung nawawalan ng karapatang pantao, nalalabagan ng karapatang pantao, doon lang kayo may say? Ang dami pong pinakulong ng Quadcom, ang dami po, hindi po kayo nagre-react. Kasali ka ba sa pinatawag? Hindi po. Wala ako. Hindi ako masaya dahil wala ako. Tuwan-tuwa ako. Hindi kasi ang laki po ng posibilidad na makontempt ka eh. Yeah, syempre, mas gusto mo na laya ka, di ba? Anyways, para may mag-live din sa kanila. Malamang bawal sila mag-live dun eh. Mabuti na rin yung merong mga tagalabas na para may mag-live pa rin. Anyways, sinasabi ko nga, paurong po yung ating House of Representative, no? Yung paniniga ninyo, wala na eh. Parang na sa kanila eh. Yung kumbaga, yung nasa aura,
pag nanalo ka yatang congressman, naroon na yung magiging astig ka na rin at walang pakundangan. Yun yung right term, no? Walang pakundangan. Wala kang sinasanto, wala sila, no? Kasi narinig ko yun sa sinabi kay Crealdo, eh, na dito ka magmatapang. Ngayon nyo po hamunin. Kasi mga sundalo, mga militar, mga pulis, militar, may mga, hindi po sila sanay ng ng makipagdakdakan. Sabihin nyo po yan sa mga vlogger. Tiyak, makakarinig kayo kahit patayin nyo na mic. Yung mga sinasabi nyo magmatapang, sabihin nyo po sa mga vlogger. Okay. Alam po ninyo, paurong po ang Pilipinas pagdating po dito sa ating pananaw kung yan sa mga fake news. Ang nagpauso lang naman ng magsalita ng fake news, dati naman wala niyan, di ba? Dati naman hindi naman uso yung termino. Tapos dito kasi sa Pilipinas, dahil hindi na nila matalo yung mga vlogger ng mainstream media, mas pinaniniwalaan na yung vlogger. Sila na yung nagsabi, fake news naman yung mga vlogger na yan. Naniniwala ba, ikaw ba Badong, naniniwala ka na may fake news talaga? May nananadya talagang fake news? Meron. Meron po talaga nananadyang fake news. At karamihan nasa kabilang kampo. Nagtataka nga ako sa inyo, sino po ba, ito tanong ko sino po ba ang nagtatawag na magnanakaw si BP Sara? Sino po ba nagsabi na kriminal yung mag-ama? Sino po yung nagsabi na, di ba? Sila po yung paulit-ulit dyan. Sila yung akusan na magnanakaw si BP Sara. Sa tingin nyo ba tama yun? Kaya lang, dahil wala silang kredibilidad, yun kasi yung pagkakaiba. Usapin po to ng kredibilidad. Kahit na magsalita, yung mga vlogger na mga ano yung right term, political term, intelligent deprived. Kahit po magsalita yung mga intelligent deprived na vloggers. Para saan? Di po ba? Nakita niyo po ba kami na nag-react sa mga bugok na mga vlogger na kalaban? Tandaan po natin, ito pong pagbablog. Kami po, hindi nila sinasalang-alang Kami pong mga vlogger, content po ang importante sa amin. Yung sinasabi nyo nagpapakalat ng fake news, pwede nyo rin kasing i-consider yung investigasyon nyo na tama yun, no? Nasa tama sila. Kung may nagbabayad dyan na pogo at may nagbabayad na narko, kasi patutunayan nyo dapat yung akusasyon nyo na yan. Kung may mapatutunayan kayo na drug lord na nagbabayad kay Banat Bay, drug lord na nagbabayad kay Joy Cruz, drug lord na nagbabayad dito kay Glenn Chong. Pwede. Di ba? Pero yung sasabihin ninyo na fake news dahil sa mga sinasabi nila, sino po kayo para magsabi na fake news o hindi ang isang balita? Naniniwala ba kung may nagpe-fake news? Naniniwala ako pero hindi ko kayang patunayan ng fake news Mahirap pong patunayan ng fake news. Lalo na kung may binabanggit na, halimbawa, dapat dinidefine muna nila yung fake news Di ba? Define muna nila kung ano ibig sabihin ng fake news. Define muna nila kung ano ibig sabihin ng narco vlogger. Define muna nila kung ano ibig sabihin ng pogo vloggers. Ako sa kayo ng akusa Wala naman kayong batayan ng mga pinag-aakusan nyo. Bakit po tayo paurong? Yung expo na dating Twitter,
Marami po sila. Marami rin po silang mga fact checker. Nung dumating po dyan si Elon Musk, tinanggal niya po lahat ng fact checker. Naging open po yung X, lahat ng gusto mong i-post. Pero may guidelines pa rin sila, bawal kang yung magpo-promote ng mga sugal, ganun yung ganun lang ilan. Tapos mga tao na rin yung magpa-fact check, yung kunwari may nilagay kang fake news, yung mga tao na rin mismo yung maglalagay sa comment section. Naging malaya po yung X. Ngayon yan yung ginawang model, yung X na dating Twitter, yan po yung ginawang model ng Facebook. Tanggalin na natin tong mga fact checker na to kasi yung mga fact checker na yan, may sarili silang agenda. May agenda sila eh. Alam niyo po, bakit tayo paurong? Kasi kinikilala na po ngayon na maraming katotohanan. Ang katotohanan sa inyo, maaring hindi katotohanan sa amin. Halimbawa, yung sinasabi nyo, Inday Lustay. Sabi nyo yan. Totoo sa inyo yan. Sa mga kalaban namin, Inday Lustay, katotohanan sa kanila yan. Kahit hindi nila mapatunayan. Pero sa atin, mali yun. O, sa atin naman, marami nagsasabi, si BBM ay bangag. Sa kanila, hindi katotohanan yun. Pero katotohanan, community notes, correct. Katotohanan sa atin yun. Marami sa atin naniniwala doon na BBM bangag. Hindi po pwedeng si Dan Fernandez ang magtatakda kung ano ang tama at mali. Ayoko nga eh kasi di ba? Yun lang, dalawang halimbawa na yun. O halimbawa yan, sinabi ni De Lima, minority lang yung Iglesia ni Cristo, yung rally na yan, Iglesia ni Cristo, 2 million minority. Ano, fake news na ba si De Lima? Sino magdidetermine yan? Kayo? Tapos dapat patunayan ninyo, ang gusto kong mapatunayan nyo, thank you very much kay Corazon Austerio sa pagme-member. Ang gusto kong mapatunayan ninyo, saan, paano yung mga pinatawag nyong vlogger ay mga naging pogo vlogger at narco vloggers. Kasi ang sarap pakinggan lang, gandang pakinggan eh. Kaya sila fake news dahil pogo at pogo vlogger sila tsaka narco vlogger. Sino magpapatunay nun? May ebidensya kayo. Meron kayong mga witness na tumanggap si Glenn Chong mula sa Pogo. May witness kayo na tumatanggap si Attorney Trixie mula sa mga drug lords. Hindi po pwedeng kayo na naman. Yan yung nagiging problema natin sa ang gusto nilang witness. Ito po pagkakaiba ng mga napapanood ko na matagal na ako nakasubaybay sa mga hearing. Corazon Austerio, thank you very much sa 10 Hong Kong dollars. Ang pagkakaiba po noon ng mga hearing na napapanood ko, meron po silang mga witness na nagsasabi, no? Halimbawa, yung kay Napoles, pamangkin niya yung witness eh. No? Na pinipeke nila yung mga pirma. Kunwari, merong mga NGO. Sila na rin ang gumagawa ng mga members ng NGO, pinipeke niya. May akusasyon eh. Meron kang witness sa akusasyon. Ang hanapin po natin dito, meron po bang magtuturo, yung bang 40 na yan, may nagturo sa kanila na sila ay tumatanggap ng drug money at pogo money. Hindi po pwedeng yung sinasabi lang nila kasi hindi naman po yung akusasyon yung Hindi po yung akusasyon yung mga
Fake news lang sila eh. Pogo vloggers saka drug vloggers eh. Meron po bang magpapatunay na sila nga ay tumatanggap sa drug lord? Yan yung gusto kong malaman bukas eh. Kasi sanay na sanay tayo na, oh sige, sagutin mo to. Hindi ko gusto, nagsisinungaling ka, contempt ka na. Isa lang po hindi nila na ganun. Na sinabihang contempt ka na eh. Si Tatay Digong. Nung pumunta dyan sa kanila. Eto pa po, baka mabilaukan sila. Naghahanda po itong mga tao, marami po rito, mga abogado, no? Marami nag-aral ng abogasya, marami nakatapos ng abogasya diyan sa mga inimbita nila. Marurunong po sa batas. Hindi po katulad yan ng mga naunan yung mga vlogger na iniimbitahan diyan na hindi talaga nakapag-aral ng law. Dito po marami pong nag-aral, marami pong attorney. Mapapasubo po kayo lahat diyan. Yun nga po eh, yun yung problema eh. Sino yung nagrereklamo, di ba? Ang problema, ang nagrereklamo, congressman din. Paano tapos kasama ka ron sa mag-iimbestiga? Ikaw yung nag-aakusa, tapos yung inaakusahan mo itong mga to, paano mo tatanggapin yung pag napatunayan nilang mali? Sabagay, may tiwala naman ako sa mga vlogger na kaya nila supalpalin kung ano man yung binibintang sa kanila. Kaya lang mga pikon tong mga to eh. Yun yung problema, mga pikon. Di ba? Kaya iko-contempt, maramihang contempt. Pero iba na ngayon eh. Pumapalag na po yung mga tao kung kayo na nabubuhay pa noong 2024, yung Quadcom, kahit na anong ibintang nyo, kahit na ano, dahil nga dyan sa Quadcom, dahil sa nangyari kay Zuleika Lopez, sa mga investigasyon nyo na yan, pumapalag na po yung mga tao. Paalala lang natin sa mga congressman. Paalala lang din po natin sa mga congressman, no, na gustong mag-imbestiga. Nagpahayag na po yung mga PMA, Alumni Association, no, nalantaran yung pagnanakaw sa gobyerno. Halimbawa pa nga niya ganito, no? Kayo na yung may control sa budget, kayo pa yung contractor, kayo pa yung subcontractor, kayo pa yung supplier. Solo talaga eh. Lantad na lantad talaga eh. Tapos, may contractor, subcontractor, supplier, proyekto sa inyo din tinayo, binabaha pa rin. Walang lusot eh. Sila may control ng budget talaga. Substandard pa. Nakita namin yung mga nagiba, walang mga bakal eh. Kawayan lang, putya, kawayan. Semento tapos kawayan lang. Mahirap po yan. Bukod sa mga inimbitan nyo, napapalag pagkatapos ng imbitasyon nyo, marami pa pong vlogger na nasa labas na makikita. Pati po yung PMMA, nakasubaybay na yan lahat ngayon. Lahat po ng mga grupo na pumapalag, nakasubaybay. Yung mga nagrally lang naman po yung mga makakapal na mukha. Lalo na yung mga grupo ni Magno. Ine-expose o sumakay sila sa expose. Sa expose ni Congressman Ungab at ni Tatay Digong, no? Sinakyan nila. Tapos, ang panawagan nila, ang may kasalanan po nun, Kongreso, Senado at House of Representatives, tsaka yung mga Malacanang, yun lang naman yan eh. Sa Senado, sa House of Representatives o sa Malacanang lang nagpuno nun.
Wala pong Duterte dun eh. Pero ang panawagan, putya, impeach BP Sara. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.